Lagi tayong magtanod, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi niyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan niyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras at gabi darating ang magnanakaw, siya ay magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na di ninyo inaasahan." Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karapatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon. At sisimulang bugbugin ng kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasinggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parusahan siya ng Panginoon at isama sa mga mapagpaimbabaw. Dooy tatangi siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Nasa Huwebes tayo ng ika-21 na linggo sa karniwang panahon ng unang taon ng ating pagdiriwang. Ang atin pong tema ay tungkol sa paghahanda, pagbabantay. Sa atin pong Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 24, verso 42 hanggang 51, sinasabi ng ating Panginoon sa versikulo 42, Kapitulo 24, magbantay kayo. Sa orihinal po na pagkasulat dito salita ay ang salitang Gregorete. Ang Gregorete ibig sabihin maging mulat, maging gising. Ibig sabihin magbantay at gising. At ito ay para sa ating lahat sapagkat hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon, kung kailan tayo uuwi sa Kanya. Kaya ang tunay na mga tema natin ay isang paghahanda sa ating sarili sa pagdating ng Panginoon. Kaya sa ating unang pagbasa, sa unang sulat ni San Pablo sa Tesalonica, Kapitulo 3, verso 13 hanggang versikulo 7 hanggang 13, ay sinasabi ni San Pablo na ang kanilang pananalig at panampalataya ay isang kagalakan na siyang
nagbigay sigla sa buhay pananalig ng mga apostol na nagpahayag ng Ebanghelyo sa kanila. Pero kinakailangan na palguinawa sila ng Panginoon ng kanilang pag-ibig upang sila ay lalo pang umuunlad sa kanilang buhay pananalig. Kaya kailangan, ayon pa sa Salmo 89, versikulo 14, kailangang bukas sila sa pag-ibig ng Diyos, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay dapat mahipadama sa lahat sa kanila, na sila'y magkaroon ng kagalakan, na sila'y makadama ng presensya ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo, 2 beses po tayo tinatawag sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 24, ng paghahanda. Una, sa versikulo 42 at pangalawa sa versikulo 44. Pero sa versikulo 44, ang ginagamit po dito ay ang salitang hitoimoy, pagiging handa. Ang versikulo 42, ang pagbantay, ang pagiging mulat, ang pagiging gising, dahil Gregority. Kapag katingnan po natin itong dalawang bersikulo, ay halos pareha po ang kahulugan, na tayong lahat ay dapat handa sa pagdating ng Panginoon sa ating buhay. Ang ating Panginoon ay dumating na noon, at ang kanyang pagdating, siya yung salita na nagkatawang tao at sumasa atin upang tayo iligtas. Ang kanyang pagdating ay nasa iba't ibang paraan din sa ating buhay sa pamagitan ng pagdating niya o ang kanyang presensya sa pamagitan ng mga tradisyon na nakasulat. Ito yung tinatawag na mga salita ng Diyos. At pangatlo, ang kanyang pagdating o madama na presensya ay sa lahat ng mga pangyayari sa ating kapaligiran. Kung paano ang lahat ng mga pangyayari ay nagpapadama sa presensya ng Diyos. Pang-apat, ang presensya ng Diyos ay napadama sa ating kapwa-tao. Sapagkat tayo, ayon pa sa aklat ng Henesis, Kapitulo 1, versikulo 26, ay nilikha na kawangis at larawan ng Diyos. At sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 25, versikulo 40, sinasabi ng Panginoong Hesus, kung ano ang ginagawa nyo sa pinakaaba kong mga kapatid, ay ginagawa nyo sa akin. Ibig sabihin, ating makikita, ating madama ang pagdating ng Panginoon, ang presensya ng Diyos sa pangitan ng ating kapwa-tao. At ang panglima, ang presensya ng Diyos ay ating madama sa mga sakramento. Isa sa 7 sakramento ay itong banal na misa. Ang tawag dito ay Eucharistia, pasasalamat. Pero tinatawag na misa dahil nung ito ay may liturhiyang Latin. Ang pinakahuli na salita ay ite missa is, misa. Ang ite missa is, humayo na kayo. Ito ang pagbigay misyon sa atin na kapag matanggap na natin ang katawan ng ating Panginoong Hesus, handa tayong tumanggap din ng tungkulin na ating gawin ang dapat nating gawin bilang isang Kristiyano. At ngayon sa ating Ebanghelyo, sinasabi ng ating Panginoon na ipinagkatiwala sa isa sa mga alipin ang pangalaga na ito ay magbigay ng pagkain at mangalaga sa kanyang kapwa. At mapalad kung maratnan ng Panginoon na ginagawa niya ang kanyang responsibilidad. Pero pag masama siya na katiwala at habang wala ang Panginoon, binububog niya o kung anong ginagawa niyang masama sa kanyang kapwa alipin o nakipagkainan at nakipaglasingan sa kanyang mga kabarkada, pagdating ng Panginoon, ayon pa sa ating Ebanghelyo, siya ay parusahan sapagkat hindi niya ginagawa ang kanyang tungkulin, sapagkat hindi niya binibigyan ng pansin ang pagdating ng Panginoon, sapagkat
siya ay gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ano po ang mabuting paghahanda? Mayroon pong iba't ibang klaseng paghahanda para sa atin. Una, ang paghahanda sa pisikal na paghahanda. Ang pisikal na paghahanda po ay kinakailangan na ang ating sarili ay hindi po dapat abusuhin. Kailangan na mayroon tayong kalusugan upang tayo magpapatuloy sa paggawa ng dapat nating gawin. Ito yung pagtupad ng tungkulin natin bilang tao at kung anuman ang mga trabaho at ginagawa natin para sa Panginoon, para sa pamilya, para sa bayan, para sa kabuti ng lahat. Pangalawa, pagkatapos ng physical na paghanda, ay tinatawag na psychological na paghanda. Psychological na paghanda na kung saan ang ating isipan ay atin pong buksan sa iba't ibang paraan kung paano madama natin ang presensya ng Diyos, kung paano natin makikilala ang Diyos na kumikilos sa ating buhay at kumikilos at makikita din sa ating kapwa-tao. Itong psikolohikal na paghanda, ito yung pagkakataon na ang isang ama at ina ay mahusay mga laga sa kanyang mga anak at ang mga anak marunong umibig sa kanilang mga magulang at kanilang kasambahay. Ito yung paghahanda rin natin na kung saan sa psikolohikal na paraan tayo ay maayos at masinop sa ating paggawa sapagkat ginagawa natin na may karunungan at may kaalaman at ginagawa natin ang lahat ng may pagmamahal. Ang kasunod na paghanda ay ang espiritual na paghanda. Ang paghanda na espiritual na ibig sabihin, dapat tayo ay magkaroon ng pagbabalik loob. Pagbabalik loob para sa Panginoon na mangumpisal tayo para ang ating mga kasalanan ay mawaksi, matanggal at maging malinis tayo. Ang paghahanda sa spiritual na tayo ay nagdinilay-nilay at nanalangin na kung saan atin pong dinama ang presensya ng Diyos ng taimtim. At ang ating paghahanda na spiritual na tayo ay mayroong paningin na ating palakasin, na ating bigyan pang tunay na pagbubuklod ang sambayan ng Kristiyano. Gaya ng ginagawa ni San Pablo na atin pong napakinggan sa ating unang pagbasa sa kanyang unang sulat sa mga taga-Tesalonika. Ang espiritual na paghanda ay isang aktibo na pakikilahok sa lahat ng gawain natin upang maging bahagi tayo sa buhay na katawan o mistikong katawan ng Panginoon na simbahan. Tayo ay magkaroon ng espiritual na paghanda kapag ang ating puso, kapag ang ating budhi, kapag ang ating kaluluwa ay nagkaroon ng kalinisan sapagkat buong-buo ang ating katapatan sa Diyos, sapagkat tayo ay nakikilahok ng sincero at taos-puso tayong hindi lang nananalangin, taos-puso tayong naglilingkod sa Diyos sa kaya nating gawin sa ating may alay sa Kanya na di kalidad na panahon, di kalidad na talento o kung anuman ang nasa atin na ating may alay sa Panginoon. Itong tatlo na paghanda, pisikal na paghanda, psikolohikal na paghanda, lalo na ang spiritual na paghanda, ito yung ating pagiging handa sa pagdating ng Panginoon. Itanong po natin sa ating mga sarili ngayon, gaano ba tayo kahanda sa pagdating ng Panginoon? Tayo ba'y namuhay sa matuwid at tumatalima ba sa Kanyang kalooban? Tayo ba'y kumikilala sa Kanya sa ating kapwa-tao, sa mga pangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pangalaga sa kalikasan, sa ating pagtanggap sa Kanya sa pamagitan ng ating pagkilala sa Kanya, sa ating pagnilay-nilay sa Kanyang mga salita, sa mga tradisyon at sa mga salita ng Diyos na nakasulat, at sa mga debosyon at mga panalangin na siyang magpapalalim pa ng ating ugnayan sa Diyos.
tayo ay tinatawag niya, una sa lahat, hindi sa kung anong mga malaking mga bagay na ibigay sa Kanya. Ang kailangan niya, ang ating pusong mapagmahal, puno ng habag, handang magpatawad sa kapwa at bukas sa pagtanggap sa Panginoon, sa Kanyang presensya, sapagkat siya'y gumagalaw sa buhay natin sa bawat saglit ng ating buhay. Nariyan lang ang Diyos na dapat mahalin at paglingkuran. Kaya iugnay natin ang ating sarili sa isang taimtim na panalangin at isang panampalataya na masigla sapagkat ang ating pag-ibig sa Kanya ay buhay na buhay. Sapagkat sa ganon, ang Diyos ng pag-ibig ay suma sa atin. Amen? Purihin natin ang Diyos.